Hi everyone, this is your host. My name is Waray, and this is the part two of my video from the other day. No, this is only a follow up from the first video I released the other day regarding the amnesty and Araigo. Which one is faster and which one is easier to apply? So again, let's have first the amnesty. If you choose amnesty, of course, it will only take you weeks and you will have your documents or you will have perhaps your temporary card. Unlike this Arrigo, it will take you 2 years to wait. At dito sa amnesty, if I am going to review again the requirements, first, you need to have your passport, syempre. Second, empadronamiento. What is empadronamiento? Empadronamiento is yung naka-registered kayo kung saan kayo nakikitira o saan kayo nangungupahan. At least legal kayo na naka-registered doon sa loob ng bahay na yan, kasama ka sa bilang na nandyan ka nakatira at na to make to have proof na you're really renting that house or you are one of the residents on that address, you have to be registered in that place. So saan yan sinasubmit? Dito sa ayuntamiento, yung parang paano ba i-describe ang ayuntamiento? Para siyang munisipyo na nandun yung mga census natin ng o parang local register. Another one is yung criminal record. Dobling swerte nyo dahil nag-announce ang Philippine Embassy Madrid na magkakaroon sila ng mga consular outreach at mag-offer sila ng mga passport renewal and NBI processing. So, you have to be there personally, of course, kasi yung mga biometric ninyo, kailangan yan ay personal. And isa sa mga na-highlights din, dun din sa nabasa ko sa mga requirements pwede rin i-submit yung mga receipt ninyo or your copy na nagsasend kayo ng pera to your family. Yan, yung mga resibo na hawak nyo, pwede yan. Another is if you have mobile phone na nakaplan and may dumarating sa inyo ng mga resibo na you're paying the phone, it's another requirements. It's another justification that you are living here in Spain. Again, ang mga pasok po na mag-a-apply dito sa amnesty, yung nagstay sa Spain 5 months backward from December. So it would be December, November, October, September, August, and July. Tama ba? Yes. July, August, September, October, November, and December. So dapat po pasok kayo dun sa 5 months na nandito na kayo sa Spanya. Another thing is, ano pa ba ang kailangan ninyo? Dahil hindi nyo na kailangan ng working contract. Unlike dito naman sa Arrigo, number 1 na kailangan ninyo, syempre yung passport ninyo, yung working contract, yung empadronamiento, and then kapag na secure nyo lahat ang requirements, of course ipapasa ninyo yan dito sa estranghero o sa opisina ng mga estranghero dito sa ano ba tawag dito? Sa Ministerio de Extranjero. So, doon nyo yan ipapasa at mag-aantay kayo ng 2 years na lumabas. Dito sa amnesty, napakaswerte kasi weeks lang. At bakit nga ba ito biglang in-announce ng presidente mismo ng
Spain na magkakaroon o mag-grant siya ng amnesty sa almost 500,000 mga kababayan natin. Ang kagandahan dito kung bakit siya nag-announce is sabi ng mga nasagap nating balita ay kailangan dito ng mga trabahador o mga laborers. At kaya nagbaba ng ganitong klasing kautusan ang Pangulo para lahat ng mga nandito ay magkaroon ng papel, manirahang legal at higit sa lahat magtrabahong legal dahil marami ang kailangang mga manggagawa dito sa bansang Espanya. So yun po, nakaka-touch nga yung isang speech ng isang spokesperson ng gobyerno ng Espanya. I was watching her yesterday. Ano talaga, tumagos sa puso ko yung kanyang mga sinabi na the Spain government is having this amnesty to those non-documented immigrants. Dito naman sa parting Estados Unidos, yung ginagawa daw ng presidente naman doon ay para gurgurin yung mga, di ba? Gurgurin daw yung mga ibang walang mga papel, yung mga backdoors, yung mga TNT, kinukulong, dinideport, yung mga bata, itinatago, yung mga non-documented na yung mga overstay na doon sa bansang USA. Samantala dito daw sa Espanya, sabi ng spokesperson na ito ay naggumawa sila ng paraan na mabigyan ng amnestiya itong mga walang papel para manirahang walang kaba at natutulog ng mahimbing, hindi na puro pag-aalinlangan, puro pag-aalala. So napakaganda at napakaswerte at dahil may ties ang Filipino at Spanish people, meron tayong kaugnayan before nung sinakop nila ang bansang Pilipinas. So nagkaroon ng ugnayang matibay ang ugnayan ng Filipino and Spanish. So mas lalong pinaiksi yung pag-apply ng Spanish citizenship. So kung sa iba 10 years bago sila makapag-apply o bago sila mabigyan ng oportunidad o opportunity to apply for Spanish citizenship, sa mga Pilipino only 2 years. At habang meron kang temporary card, pwede ka pang mag-travel sa 27 countries dito sa kalapit o karatig bansa ng Espanya. So Norway, Holland, Austria, Poland, Ireland, except ang London dahil ang London hindi na yan European kasi na sila, 'di ba? Brexit. So yan yung mga makikita nyo sa Google kung ano yung mga 27 countries na pwede nyong pagtawid-tawiran kasama ng Italy kung meron na kayong temporary residence card. At that residence card is renewable kasi first na i-grant sa inyo ay 1 year and then second, you have to renew again for another 1 year and then I think 4 years and then larga duración or permanent residence. So, kaya eto na yon, parang kumbaga isinubo na talaga sa inyo ang pagiging legal dito sa Espanya. Kaya huwag niyong pakawalan yung pagkakataon. Sikapin ninyong ma-secure ninyo ang inyong mga requirements para isa kayo sa mga magagrant ng amnesty na ito. Bibihira ito mangyari. Sana nga next year mag-grant ng another batch of amnesty applicants. At hindi lang to sa mga non-document, pati yung mga ano ba yung tawag? May term asylum seeker. Yung mga asylum seeker, kasama din dito sa mga igagrant. 'Di ba? Sabi ko nga, nandito si Ka Eric at saka si Attorney Harry Roque, isa sila sa mga gagrant ng mga asylum kasi 'di ba? Mga asylum seekers ay igagrant din ng government ng Spain. So yun lamang po, maraming salamat sa inyo. Medyo short time po tayo kasi nga pagod yung bunga ko at saka yung boses ko. Pagod yung boses ko ngayon kasi nag-tutor ako kanina ng English kasi every Thursday and every Tuesday ang aking tutorial. At nag-i-enjoy ako. Sabi ko nga magpipisaw-pisaw ako kasi
parang gusto ko sanang iwanan itong aking tutorial sa hapon kasi nga nalalayuan ako. Sabi ko, magiging pasaway ako para tanggalin ako pero hindi yata ako papaalisin hangga't gusto ko pa. Kasi nga yung bata natutuwa, yung mga, yan mo, yung pag yung mga batang tinuturuan mo ay nag-i-enjoy at natututo sa'yo, ikikip ka nila ng mga parents. So, sabi ko nga, natutuwa ako sa result na 2 months, 3 months pa lang kami na nagkaroon, not 2, 3 months, mga 2.5 months pa lang itong aking tutorial in the afternoon. Pero happy ako sa result kasi may natututunan ang tinuturuan. Yun po ang pinaka-the best. At dahil yan sa mga kwento na rin sa akin na ganyan, they're happy na they got highest score sa mga weekly test nila at saka monthly examination. Iba lang klase dito mag-tutor sa Spain kasi kumbaga mag-a-adjust ka talaga sa level nila kasi kahit high school na, yung level of learning nila is parang pang primarya pa lang. Pero that's so fine. Importante, very interested sila to listen. Ako, marami rin akong nabago sa sarili ko simula nung nag-activate ulit ako or naging active ako sa tutorial kasi natututo ulit ako unti-unti. Unlike yung hindi ka nag-tutor, lagi ka na lang nasa YouTube, lagi kang nasa social media, hindi na i-exercise yung iyong brain, yung mga natutunan mo back home. So, ito rin ay isang napakagandang regalo na bumalik ako sa tutorial kasi alam niyo naman, yung mga nakakakilala sa akin, nagkaroon ako ng tutorial before the pandemic and then nung nagkaroon tayo ng social distancing, na isang tabi ang mga tutorial at hanggang tinamad na ako. So this time bumabalik po tayo. At sabi ko nga kung kailan tumatanda saka naman ulit nag-aaral. Kasi of course, hindi ka pwedeng mag-tutor na hindi ka nag-aaral. Kasi anong ituturo mo? Everybody is now aware that there is Google. So paano na lang kung mali ang tuturo mo, then your students will search in Google. So paktay kang bata ka sa next meeting ninyo. Di ba? So we have to be careful also. Hindi lang pwedeng tutor lang tayo ng tutor na wala tayong nalalaman. We have also to study the lesson that you are going to teach the following or the next day. So yan lamang po mga kababayan, mga kapwa ko Filipino, congratulations kasi this is it. Ito na yung inyong mga pinapangarap. Mahirap din ang walang papel. Alam ko ang pakiramdam ng walang papeles. Kaya naiintindihan ko yung mga paper seekers, asylum seeker, amnesty seeker. Yan po. Maraming salamat. See you again on our next video. Bye! Hirap ako magsalita mga palangging kasi syempre yung braces ko pagka tumatama siya sa mga dito. So nagsusugat po yung aking mga gums. Kasi yung bakal. So hirap po tayo magsalita. Anyway, enjoy ang buhay. Salamat!